So let's talk about this girl, si Alisa Lano. And I really believe na biktima siya. Alisa Lano is a victim of her own circumstance. Hindi siya biktima ng militarization or ng AFP kagaya ng mga sinasabi ng mga leftard or pa-woke na leftist groups. Okay? She's a victim of wokeism in the Philippines, victim of radical professors at UP, victim of yung culture ng Marxism sa UP. Imagine sending your kid to a public university, a taxpayer funded university or subsidized university like UP, and then mararadicalize lang siya. Okay? So, linawin natin. Okay? Linawin natin. Kasi ang daming mga Pilipino na passionate, alam naman natin ma-passionate ng mga to, kagaya nitong si Tuesday Vargas. Alright? Na hindi daw siya titigil hanggat hindi makamit ang hustisya. Tama ka, Tuesday Vargas. Pero ang tanong, sino ba dapat ang sisihin? Alright? Sino ba dapat ang sisihin? So, background, isa sa 19 fatalities si Alisa sa Negros Occidental. Right? Toboso, Negros Occidental sa isang encounter. Okay? Sabi ng militar, according to the official statements of the military, na this girl was wearing combat rig or vest and she was armed. Nung nakita siya at patay na siya. Right? At kasama nga siya ng other 19 na fatalities at isa pang so-called journalist. Yan yung official account ng AFP. So let's listen to General Bronner kasi siya yung AFP, di ba? She is innocent and she has no intentions of joining the armed group. Yung nakita siya naka-read siya, combat rig, no? Yung vest, kung saan may mga, nandito yung mga magazines. She was armed. She was fighting. Kitang-kita ng mga sundalo natin na lumalaban sila. So, unlike dun sa case ni Chantal, nahuli sa... So kinumpare niya si Chantal. Di ba si Chantal, na taga Maryland, if I'm mistaken, okay, doon siya lumaki, pumunta doon yung parents niya sa Amerika, ibang circumstances naman to. And little did they know, she was radicalized by a liberal university in the US. At umuwi siya dito para sumali sa NPA. Doon sa kanyang account, sa mismong nakita, na-interview siya, okay? Pagkahuli niya, dugyot pa siya sa itsura niya. Tapos sinabi niya, sumama daw siya sa kanyang boyfriend. Yun yung sabi niya. Okay? Umakyat daw siya sa bundok para sumama sa kanyang boyfriend. Nagsisinungaling pa siya. Eh, huling-huli na nga siya. Di ba? Yung Chantal na yan, yung bobang pawok na yan. Okay? Yung nagpakahirap yung parents niya pumunta sa Amerika. Okay? Land of opportunity, sabi nga nila. Pero yung anak niya ay nilason ng utak ng wokeism sa Amerika. Pero swerte siya, at least hindi siya namatay. Kasi nga, medyo mautak din siya kasi nilayo niya yung kanyang baril eh. Okay? Unlike this girl na naka-combat vest and rig siya, ayon sa account ni Bronner mismo, okay, if you think that this guy is lying, then file a case. Putang ina, lahat na lang nagsisinungaling para sa mga makakaliwang grupo. Pero we're gonna get to you later. Kung sa tingin nyo, nagsisinungaling si Bronner at kayo yung tama, then show proof. These guys saw what happened. Itong men niya, sana nakakuha sila, mayroon silang naka-video na wearable eh, no? Para makita. Okay? Siguro mayroon. Okay? Kaya nga, sa mga encounters na to, dapat nakakuha na, mayroon ng wearable video equipment para makita kasi nga, we're dealing with liars. Mga sinungaling, mga siraulong salot na sinungaling. Okay? We're dealing with liars. Mga super sinungaling na mga tao. Sasabihin nila, wala daw ganun. So, ano sa tingin nyo? Pumunta na lang? Okay, but before that, ituloy na muna natin. Sa window, yung nakita siya ng mga tropa, hindi siya lumalaban. Yung armas niya ay mga gusto niya. So, See, we're talking of Chantal here. Nilayo ni Chantal, mautak eh. Kasi pag nakita siyang may armas, baka may, di ba? Pag kulang sa training yung sundalo, baka mabaril pa, di ba? O, mautak si Chantal. Itong kwan na to, itong si Alisa naman, medyo hindi siya nag-iisip. we took her into our custody, we gave her the proper
So, okay, yan yung account ng military. Naka-combat rig, armed, si Chantal, malas niya, natamaan siya. Ang account naman ng putang inang student council ng UP na wala naman silang standing. Alright? Pamilya ba sila naman namatayan? O sinasabi nila, kwan daw, pumunta na lang daw ang military doon at pinagbabaril yung mga magsasaka, mga farmers. Yun yung account nila. Napakasinungaling ang putang inang mga to. Ano sa tingin niyo yung mga tao sa Negros Occidental, mga bobo, wala silang alam? Okay? Samantalang, dun, sa pinangyarihan ng encounter ni Chantal, may mga tao na mismong yung mga locals ay tumutiligsa. Tumutiligsa nila yung mga militanteng grupo. I think may isa akbayan napost natin ng video na why are you recruiting here? Tapos magsisinungaling sila na wala daw wala daw encounter. Anong ginagawa nyo? You're trying to make us stupid? Okay? Yun yung account ng mga putang inang to, ng mga makakaliwang grupo, wala daw encounter. Wala daw NPA. So yung account nyo, yung official account nyo, kayong mga student leaders ng UP, ng mga salot at sinungaling, okay, dapat matanggalan kayo ng subsidy, no? Yung tuition nyo, dapat i-kick out kayo Sayang yung pinambabayad sa inyong buwis no? Mga sinungaling pa kayo. So yung account nyo, pumunta na lang doon ng military, pinagbabaril ang mga farmers. Ang siste, bakit may nakuha mga paraphernalia, mga baril? Ganyan kayo kasaraulo at kasinungaling kayo mga taga-UP, kayo mga salot. Okay? Salot na pa-woke. And now, I'm getting to my point. Kasi ang nagsasalita lang, napansin nyo, nagsasalita lang ang mga militanteng grupo, ang mga student leaders ng UP, pero dalawa lang ang gusto kong magsalita, mga putang ina. Itong si Teddy kasi nyo rin, isang salot na matanda na, sausaw pa ng sausaw. Okay? Sabi ko sa kanya, okay, ito yung kwan ko, hindi siya nagko-comment pakwan pa-snap ang gago no? Itong salot na matandang to na De La Salle University, if I'm mistaken, alumnus, na isang elitista. Alright? Kasi nakita niya na may malaking pera dito sa party list Corrupt din naman to itong galunggong na to So, dalawa lang ang gustong magsalita. Ang UP, admin o system ko naman ang tawag nila, at ang parents ni Alisa Alano. Kaya ang tinanong ko sa kanya, kay Teddy Casino, lahat ng maputang inang to, na nagtatanggol sa NPA, na they think we're stupid enough to believe their lies, na pumunta na lang doon ang mga militar at pinagbabaril sila. Yun yung gusto nilang version na paniwalaan natin. Kaya ang tanong ko, okay, unang-una, alam ba at may approval ba ang UP sa sinasabing community immersion organizing o kung ano man research ni Alisa Alano? Kasi yun yung sinasabi nyo nandun lang daw si Alisa para mag-research para sa kanyang community immersion. Di ba dapat, okay, may alam ang UP. It's either sanctioned yan ng UP or pala desisyon itong babaeng to. At naging feeling ko na lang siya, community organizer. Or kung walang kinalaman ng UP, sino yung grupong yan na nag-recruit sa kanya para maging community organizer? Dapat yan yung panagutin. Dapat may batas na ganyan tayo. I think mayroon. Okay? Kung may alam ang UP, for example, sanction yan ng UP, yung community organizing na kung ano man yan, yung putang inang ginagamit na yan ng mga siraulo, mga komunista at mga aktivista. Okay? Kung may sanction ng UP at pinadala without any documentations at all, papanagutin dapat ang UP. Hindi po ba? Or kung walang sanction ng UP, walang kinalaman at may nag-recruit kay Alisa Alano para maging community organizer or immersion expert or whatever, yung organization na yan yung papanagutin. Dapat responsible sila sa kanilang mga tao. Parang ganon. O responsible ang UP sa kanilang mga estudyante. Napakasimple. Or, third possibility, pala desisyon si Alisa Alano at naging freelancer siya. Yun yung pinakakwan remotest possibility. Second, alam ba ng magulang ni Alisa na namumundok siya para maging community organizer? Either sanction ng UP, kung hindi sanction ng UP,
may organization na nag-handle sa kanya as a community organizer or immersion expert, or talo decision siya at walang kinalaman ng UP, walang kinalaman lahat, at gusto lang niyang maging feeling community organizer. Okay? Alam ba ng magulang niya? And I don't think so. Kaya nga sabi ko, kay Tuesday Vargas, blame the UP system. Blame the UP, yung environment or climate or culture sa UP. Culture of radicalism, culture of activism, culture of Marxism. Yan yung i-blame mo. Blame her professors na Marxist. Yun lang yun. So, doon makikita. So, I really believe na kung mag-iisip lang ang DOJ o kung ano man yan, imbestigahan ng UP. Bakit laging pag may encounter ang military at NPA, ito pa, at may nasasamang mga estudyante yung mga kabataan, itong mga kabataan na to ay nagiging researcher, nagiging community organizer. Di ba? Kasi, it's either they're being used as pawn. Okay? Either ganun pawn ng mga NPA o human shield. Di ba? Bakit sila kasama dun? Either combatant sila o human shield. Ganun lang yun. At para pag namatay sa kanila, parang Palestine, di ba? Case na pag may namatay, ay gagawing propaganda. E dito ang tuwa ngayon yung mga NPA at may propaganda sila ngayon. So, and I think, naniniwala ako na both yun na tuwang-tuwa sila na may namatay na estudyante, ang NPA nito, ang CPP-NPA, kasi may magagamit sila ngayong propaganda. Ginagamit ngayong propaganda, binababoy, yung pagkatao, yung identity, yung katauhan ni Alyssa Alano ngayon ng mga aktivista. Ginagamit siya ngayon as a propaganda material. Matapos siyang isang kalan, dalhin doon sa kabundukan at para maging human shield para sa mga NPA, ay ginagamit na siya ngayon na propaganda material. At yung mga useful idiot na to, na sina Tuesday Vargas, ay iyak-iyak sila ngayon. I don't give a damn about your so-called compassion, which is fake. Puro crocodile tears. Tears ang nilalabas yung luha. So, yun yung opinion ko. Gusto ko malaman ngayon kung aware ba ang UP. Kung aware ang UP at walang mga documentations, UP must be investigated. Kasi naging estudyante rin ako Naging estudyante rin ako, may mga sit-in sessions sa university ko. Nung pumunta ako sa isang CEGP, putang ina, naakusahan pa akong intel dahil hindi ako mukha akong critic nung nandun ako. Okay? Sa CEGP, yes, College Editors Guild of the Philippines. Pumunta kami sa Davao. Yun yung doon na held yung event. Tapos may isang gabi, putang ina, kinumpol nila kami, sinabi nila mayroon daw intel. At feeling ko ako yung sinasabihin na lang intel. Gago. Ni minsan hindi ako naging intel. Dahil since college pa lang, putang inaayaw ko na sa mga nakakaliwang yan. Okay? Ni minsan hindi nila ako nabudol sa mga sit-in session nila, yung mga propaganda nila. So alam na alam ko na kung may halimbawa magpapadala, may ganyang event or outreach program ang school, I documented lahat. Mayroong approval ng barangay, municipality, at para kung may mangyari sa'yo, pati police, di ba? Walang habol ang parents nila. Alam mo, namatay ka dyan sa outreach program na yan, di ba? At least, documented. Ngayon, alam ba yan ng UP? Kung walang alam ng UP, ibig sabihin may nagre-recruit dyan para dalhin si Chantal si Alyssa Alano sa kabundukan para maging human shield. At pag namatay siya, ay gagawin siyang propaganda material ng mga komunista at yung mga alay sila. Kasi nga, di ba, ang ibig sabihin ng communism, you must be member of the CPP. Yan yung sabi ni Nelson Mandela, di ba? You must be member. Pag hindi ka member, ibig sabihin, part ka lang ng NDF, front, alay. Di ba yung sabi ni Jomo Sison? Okay? So, kung hindi siya member, siguro front lang siya para gawing human shield. Para pag namatay, gagawing propaganda material. At, yung parents niya, naawa ko sa parents niya. Maawa naman kayo sa mga magulang. Di ba? Yung mga nagre-recruit. Kung nag-recruit kayo, responsibilidad nyo yan. That's your responsibility kasi dinala nyo yan sa kabundukan. Ang sisisihin ko, yung mga nag-recruit. Di po ba?
So, condolence sa parents ni Alisa Lano. At ikaw naman, Chus de Vargas, useful idiot, walang pakialam kung mag-iiyak ka. Kasi, boplax ka na nga ngayon, boplax ka hanggang ka. Have a good day.